So pumayag kayo. Pero Hindi ninakaw yung identity nyo. Dahil may consent kayo. The fact that you have given your TIN numbers and you signed the documents, pumayag kayo dahil sinabi sa inyo ni Mr. Dan de la Cruz ba? Yes, Mr. Chair. Na maging investor kayo dito, kikita kayo. Hindi ninakaw ang identity nyo. Alam nyo ba? Sapagkat dinamanda nyo si Miss Casiong eh. Di ba? O, Mr. Chair. So, ibig sabihin, alam ninyo na si Miss Casiong ay kasama doon sa Lucky South 99 sa pag-operate ng Pogo. Yes, Your Honor. Na-meet lang po ni Marion Chua as Yun ang problema. You file a case against Dan de la Cruz but you not know the circumstances of such person. And you give him all your personal data information. Nakakapagtaka naman yun. So ako, meron lang akong tanong dito kay Mr. Linsangan at kay Mr. Chua. Nung last hearing, tinanong ka namin kasi meron kang binentang lupa. No? Tama ba? Good afternoon, Mr. Chair. Yung pong pagbebenta ng lupa, Mr. Chair, is authorized representative lang po ako, Mr. Chair. So, authorized representative kanino nung may-ari ng lupa? Yes, Your Honor. Sino po ba ang may-ari ng lupa? Ang may-ari po ng lupa, Mr. Chair, is si Mr. De Mayo, Mr. Chair. Mr. Di Mayo. Yes, Mr. Chair. So, mayroon siyang SPA na Yes. pinirmahan para sa'yo. Yes, Mr. Chair, meron po. Nag-provide ka ba ng kopya ng SPA dito? Yes, Mr. Chair, meron po. Okay. So, magkano yung bentahan ng lupa? Based doon po sa document na na-retrieve ko, Mr. Chair, is around 7,500 per square. And how big is the property? 2,500 square meter, Your Honor. So, magkano, kung natatanda mo, magkano yung total na pinagbentahan ng lupa? The total amount, Your Honor, is 18,750,000, Your Honor. 18 million. Yes, Your Honor. Okay. Nung last hearing, inadmit mo rin na merong pumasok sa account mo na 16.7 million. Tama? Yes, Mr. Chair. Okay. At ang sabi mo, yung 16.7 million na yon, proceeds nung lupang pinagbentahan. Yes, Mr. May I explain, Mr. Chair? Sige, paki-explain. Kasi ang presyo ay 18 million something, pero ang pumasok sa iyo ay 16.7 million lang. Yes, Mr. Chair. So what is the reason behind the yung difference? Mr. Chair, nung pong binayaran siya ng buyer, binawas na po kagad nila yung commission nila, pati po yung capital gains tax po doon sa payment po. So kaya po naging 16,700,000 plus po. So magkano yung amount ng property? 18,750,000, Your Honor. And the capital gains, anong year yan? 2022, Your Honor. So 2022, how much is the capital gains tax BIR? 2022? It is 6%, Mr. Chair. 6%. So 6% ng 18 million ay magkano? So 1.04 million yung capital gains. Yes, Your Honor. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Magkano yung amount? 18? Plus the 5% commission, Your Honor. na So binawas. 5% yung commission ng Mga agent and... mga po. agent. But ilan ba yung agent doon? Marami po, Your Honor. That time, marami pong sobrang dami po. Kasama ka ba sa agent? Opo, bale, nag-ahente lang din po ako dito, Your Honor. So, saan ka? Agent ng buyer? Agent ng seller? Ano ba? Sa seller side po, Your Honor. Sa seller side. So, you're telling me that the buyer nagbigay ng 5% commission sa agent at yung seller naman nagbigay din ng 5% commission sa ahente. No, Your Honor. The seller po ang nagbigay ng 5% commission in both sides, Your Honor. Hinati po yung 5%. Hindi, kamo, di ba? Ang sabi mo, both side, no, yung seller at saka yung buyer, may commission yung ahente. Yes, sir. Hinati po yung 5% na binigay ng seller. And can you please give me a figure? Anong ballpark figure nung commission? Yung
nakuha ng sa buyer side tsaka sa seller side? Si Mr. Chua ba ay ahente ka rin? Wala, hindi ka kasama dyan sa transaksyon na yan. Okay. Nasa 468,000, Your Honor. Okay, so 468,000. Yan ang commission mo. Hindi po sa akin lahat. Hati-hati pa rin po. Magkanong portion, magkanong share mo dyan sa 468,000? Part po nito, mga nasa, lang po, mga sa 100,000 plus. Okay. Ang tanong, bakit hindi ibinayad yung pera direkta sa seller ng property? Bakit dumaan sa account mo? Because actually, Your Honor, may overpriced yung ibang agent, Your Honor. Teka. Eh, yung nasa deed of sale, magkano? 18,750,000. So, ibig mo sabihin, yung 18 million na yan, overpriced pa yan. Yes, Your Honor, may nag-overprice po. So, magkano is ang actual, dyan? Magkano zonal value dun sa area, more or less? Magkano yung price per square meter dyan? Wala po idea that time, Your Honor. Yung market value lang po dati, Your Honor, mas mataas pa. Pero, bakit yung 16 million na amount, sa'yo lahat na ibigay? Ikaw ba ang leader ng mga ahente? Yes, Honor. Actually, ako po yung naging facilitator and paymaster doon sa bentahan. Kausap ko po kasi yung may-ari that time. Actually, 3 years po ito in the making bago na benta. Kaya po yung may-ari nag-agree na bigyan siya ng at least nasa 10 million, Your Honor, para okay na siya sa 10 million para ibenta yung property niya, Your Honor. So, hindi lang 100,000 ang kinita nyo. Yes, Your Honor. May additional pa po doon, Your Honor. Yun na nga sinasabi ko sa iyo. Kasi nagtataka kami, kung may minus mo yung capital gains, i-minus mo yung commission, yung 5% commission ng mga ahente. Tapos ngayon, sinasabi mo, overprice. So, ibig sabihin, ganun kalaki ang tiwala sa iyo ng may-ari dahil sa iyo pumasok yung pera. Yes, Your Honor. Kasi po, matagal na po talaga nilang pinabebenta yung property, Your Honor, basta mabenta po. Okay. Anong year yan nabenta? 2022, Your Honor. Anong year yung na-incorporate yung Lucky South 99? 2023, Your Honor. 2023. And during that time... when May I correct, Your Honor? Sige. Yung na-incorporate po yung Lucky South, Oo. based dun sa nakuha namin documents, Your Honor, is 2019, Your Honor. 2019. Opo. Then yung pangalan po namin, nakuha po nila ng 2023, Your Honor. 2019 na-incorporate yung Lucky South. 2023, kamo, ninakaw yung pangalan nyo. Yes, Your 2019 na incorporate eh. Ibig sabihin, yung mga pangalan nyo ay nasa Lucky South na 2019. Hindi mo pa nabibenta yung lupa. No, Mr. Your Honor, ang incorporator po talaga ng Lucky South, if you check the document, Your Honor, is sila Miss Mascareñas po ang mga incorporator. Sila po yung original incorporator. Then kami po, nanako yung name namin, nilagay po nila kami as shareholder and officer po noong 2023, Your Honor, September 2023. In that document, dun sa incorporation papers ng Lucky South, tumatama yung inyong TIN number eh. Tumatama rin yung inyong signature. So, ibig sabihin, kayo ang pumirma at kayo rin nagbigay nung TIN number. Kasi tama yung TIN number eh. Your Honor, nasa statement na po namin, nag-file na po kami ng complaint na tama po yung TIN number at nakapag-sign din po kami doon sa photocopy nung ID namin because isa po yan sa nirequire sa amin na as investor na i-present sa kanila, ibigay sa kanila. Okay, BIR, TIN number daw nila ay ginamit o ninakaw at inilagay doon sa incorporation papers ng Lucky South 99. Dalas bang nangyayari yan sa mga TIN numbers? No, Mr. Chair. TIN numbers are not usually
used by other people because they are not public information. O yan, kagaya niyan, ang BIR nagsabi, imposible na manakawan ng TIN number. So, ibig sabihin, ikaw nagbigay ng iyong TIN number. Yes, Mr. Chair, hindi naman po namin dinida na yun. Yun po yung kasing ni-require sa amin ni Dan de la Cruz, which is inadmit naman po ni Ms. Casiong nung time na O, kita mo ha. Sinabi mo, ninakaw yung identity nyo at ginamit pag-incorporate ng Lucky South 99, hindi ba? I think hindi po kami ang nag-incorporate, Mr. Chair. Kami po ay nilagay nila nung September 2023 doon sa dokumento nila nung pinalitan po nila yung 5 existing na officers nila at ginawa po nila yon na 3 officers na lang plus si Miss Baterna po. I think sila po ang makakasagot nun na nung dokumento na yun kung paano anong ginawa nila. Paano magiging accurate yung TIN numbers na inilagay doon sa incorporation papers kung hindi galing sa inyo yun? Eh kayo lang naman nakakaalam nun. Yes, Mr. Chair. Yun nga po, binigay namin yung dokumento namin kay Mr. Dan de la Cruz, including the TIN number na para and ID para po do sa as investor po kami nung sabi niyang itatayong korporasyon. Ayun. So pumayag kayo. Pero Hindi ninakaw yung identity nyo dahil may consent kayo. The fact that you have given your TIN numbers and you signed the documents, pumayag kayo dahil sinabi sa inyo ni Mr. Dan de la Cruz ba? Yes, Mr. Chair. Na maging investor kayo dito, kikita kayo. Hindi ninakaw ang identity nyo. Kasi ang depensa mo, ang sinasabi mo, pilit, na hindi nyo alam na ginamit inyong mga pangalan sa pag-incorporate itong Lucky South 99. Hindi po sa pag-incorporate, Your Honor. Inilipat po nila yung, ginamit nila yung pangalan namin, inilipat sa amin lahat yung share ng dating mga may-ari without our consent, without our knowledge, Your Honor. Mukhang, Kung makikita po niyo yung dokumento, Your Honor, if I may, Your Honor. we ask you to submit documents to the committee secretary tungkol dyan, hindi ba? Yes, Your Honor, meron na po kami sinubmit and makikita niyo po doon sa documents, forged po lahat yung pirma namin doon sa director certificate and doon po sa ginawa nilang amendment, iba na po yung nakalagay din po doon sa amendment na pinail nila sa SEC Tarlac na nakuha namin documents sa SEC Makati na forged po lahat yung pirma namin doon. At the same time, pinalalabas po nila na kami na raw po yung officers as of November 2023, Your Honor. And yun din pong notary, upon filing po ng kaso against kala Ms. Baterna and Ms. Casiong sa Angeles City, we confirm na yung notary po doon na ginawa nila is fake din po and hindi siya commission ng Angeles City. Kasi po doon yung notaryo. Fake? Yes, Your Honor. Wala daw pong existing na ganong commissioned lawyer doon sa Angeles City, Your Honor. Mr. Chair, may I? Ronaldin, narinig mo yung sinabi ni Mr. Linsangan na kayo ay magkakasama bilang incorporator dun sa Lucky South 99? Yes po, Mr. Chair. So doon sa papeles ba, nakikita mo yung mga papeles? Nakita mo ba yung pangalan ni Mr. Linsangan? Parang nabasa ko po minsan. Si Mr. Chua. Di ko na po matandaan, Mr. Chair. Sino yung meron pa isa eh? Mr. Ang, Miss Edwin Ang, Your Honor. Mr. Ang, si Mr. Ang, Edwin Ang. Parang yung kay Linsangan po medyo familiar. Mr. Chair, if I may. Sige. Yes, Chair, may Congressman I? Labante. Yes, kayo po yung tatlo, Mr. Chair, yung tatlong nasa hearing namin, I think it was the first time, Yes, Mr. Chair. yung tatlo na pinakontempt ko pa nga kayo, winidraw ko lang, di ba? Yes, Mr. Chair. So, kumusta na, Mr. Chair, yung kaso na inyong final laban po sa talagang incorporator ng Mr. Chair, yung po Lucky sa South 99? Mr. Chair, doon po sa Makati, submitted for resolution na daw po. Then, doon po sa Angeles, wala pa po kaming nare-receive kung meron na po kaming hearing.
We filed that last August 15, nung time pong may first Quadcom po sa Pampanga. Andun po kami naman sa court ng Angeles City para mag-file ng second case against them. Mr. Chair, anong demanda ang final ninyo? Anong demanda at ilang demanda, Mr. Chair? Mr. Chair, doon po sa Angeles City po, we filed falsified documents and forgery. Kay Edwin Ang po is 3 counts. 4 counts po kay Mr. Edwin Ang. 4 counts ng alin, Mr. Chair? Falsified documents, Your Honor. Sa akin po, 3 counts. Yung Mr. Chua? Mr. Chua, 3 counts din po, Your Honor. Yan ay sa Angeles lang, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Doon po naman sa Makati. Sa Makati po, ganun din po, Your Honor. We filed case sa Makati is use of falsified documents because they filed it in Makati SEC, Your Honor. Okay, Mr. Chair, sino yung dinemanda ninyo? Sino sila? Ilan sila? Ano ang kanilang mga pangalan? At ano ang kanilang posisyon sa Lucky South 99? Yes, Mr. Chair. First, the Lucky South, represented by Ms. Cassie Ong. Therefore, si Cassie Ong ay kasama sa inyong demanda. Yes, Mr. Chair. O ibig sabihin, Mr. Chair, kayo, pwede kayong maging witness dito na sinasabi ninyo, Mr. Chair, na si Cassie Ong, alam niya na Pogo Hub ang Lucky South 99. Mr. Chair, yun po yung ang binanggit lang po niya during the video. Yes or no lang yan eh. Ang tatanong ko sa inyo, alam niyo ba? Sapagkat dinemanda niyo si Miss Cassie Ong eh. Di ba? O, Mr. Chair, so ibig sabihin, alam ninyo na si Miss Cassie Ong ay kasama doon sa Lucky South 99 sa pag-operate ng Pogo. Yes, Mr. Chair, nalaman na lang namin po sa news, Your Honor. Okay, ibig sabihin, naniniwala kayo na si Miss Cassie Ong ay kasama. Yes, Mr. Chair. Okay, by the way, I would like to say, Mr. Chair, no, that upon checking, Mr. Chair, Mr. Chair, Yes, Co-Chair Abante, please proceed. upon checking on Miss Cassie Ong, her blood sugar is 167, which is above normal. Now, I am diabetic for 45 years. I know what is normal, above normal, and low blood sugar. Oh, and by the way, also, Mr. Chair, the blood pressure of Miss Cassie Ong is also normal. Mrs. Congressman, Chairman Abante, with the intelligence, the doctor is now Yes. briefing Chairman Barbers, and let us ask the doctor to. Yeah, I'd like just to manifest this, Mr. Please Chair, proceed. because we do not want that we'll have a wrong notion of Miss Cassie Ong. Anyway, I'd like to continue my question. Your manifestation in regards to the medical situation of Ms. Cassandra Ong is duly noted. Please proceed. Okay, so inyong binabangkit, Mr. Chair, Mr. Chua, Mr. Linsangan, na itong si Cassie Ong ay talagang involved sa Pogo Hub. Yes, Mr. Chair, based doon sa mga nakita naming news, Mr. Chair. Okay. Palagay nyo, ilang taon na siyang involved sa Lucky South 99? Ilang taon na? Mr. Chair, wala po kaming idea. Ngayon lang po namin nakuha yung information. Okay. Kailan po kayo naging incorporator na hindi nyo alam? Nung nakuha po namin nung June 28, Your Honor, yung documents from SEC Makati. June 28, ano pong year? 2024, Your Honor. Doon nyo lang nalaman na kayo po ay naging incorporator na hindi nyo alam. June Yes. 28, 2024. Yes, Mr. Chair, nung nakita na po namin yung documents na ni-request namin sa SEC, Your Honor.
Well, kailan kayo naging empleyado ng Lucky South? Never, Your Honor. Kung never po, paano kayo nakilala nung tunay na incorporator ng Lucky South 99? Paano kayo nakilala at paano nalaman ang mga pangalan nyo? Mr. Chair, through Mr. Ryan Chua, Marion Chua, Your Honor, na-meet niya si Dan de la Cruz. Kayo po, kayo Mr. Chua, Mr. Chair. Na-meet ninyo, sino po na-meet nyo, Mr. Chair? Good evening, Mr. Chair, Your Honor. Na-meet ko po si Mr. Dan de la Cruz way back before pandemic time. Okay, po. sino po yung Dan de la Cruz nung na-meet nyo siya, Mr. Chair? Bumibili lang po siya sa akin nung paninda ko na Battle Tuyo. And nalaman ko lang din po na parang tauhan po yata siya ni Miss Cassie Ong. Kasi nung nag-meeting po kami nung November 2023, nabanggit po niya ulit na ang boss niya po is si Miss Cassie Ong. Therefore, Mr. Chair, ang kumuha sa inyo na incorporator, nilagay ang pangalan nyo na hindi nyo alam, si Miss Cassie Ong. Ganun na po, Mr. Chair. Through Dan de la Cruz, nakuha niya yung pangalan namin. Okay, Mr. Chair, nakita natin na pinapatunayan po ni Mr. Linsangan at Mr. Chua ang nag-recruit sa kanila na hindi nyo alam ay si Cassie Ong through Mr. de la Cruz. Yes, Mr. Chair. Okay, yun lamang po, Mr. Chair. Salamat. Thank you, Chairman Bante. Mr. Chairman, can I proceed? Thank you, Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, just an admin matters before I ask Ms. Cruz. Just this morning, Mr. Chairman, we moved to issue subpoena for the AFAB with regards to the First Bataan Mirabilis Corporation. And COMSEC inform us that they have received the document last August 28. So the motion, Mr. Chairman, and duly approved by this committee is hereby withdrawn, Mr. Chairman. Next, Mr. Chairman, we also issued a show cause order for Alice Go, and the status now is Miss Alice Go is in the custody of the Indonesian authorities. And Mr. Chairman, instead of a show cause order, we will just ask the Senate to allow Ms. Alice Go to be present in the next hearing, Mr. Chairman, upon arrival in this country, Mr. Chairman. Comsec, please take note. Thank you, Mr. Chairman. Now, Mr. Chairman, I will just like to apologize once again to Ms. Cruz. Ms. Cruz, kasi yung mga tanong po namin is related to Ms. Cassandra Ong. And unfortunately, nandito po yung doctor that will inform the committee and all the resource person on the status of the medical situation of Ms. Cassandra Ong. And also to the allegedly former incorporator of Lucky South 999, Julian Linsangan, Marichua. Where's pala? Saan pala si Edwin Ang? You're present. Anyway, I have a question to you in relation to Cassandra Ong. So I cannot ask you, as of now, the details, but let me just ask you, yung Cruz, Si Mr. Dan de la Cruz po. Dan de la Cruz. Opo. Kasi nung last previous hearing, sabi nyo hindi nyo siya masyadong kilala. Tama? Yes, Your Honor. Na-meet lang po ni Marion Chua as Yun ang problema. You file a case against Dan de la Cruz, but you not know the circumstances of such person. And you give him all your personal data information. Nakakapagtaka naman yun, Mr. Linsangan. Now, if this committee will invite Mr. De La Cruz, ano po yung address niya? Saan natin makikita? Where to be found? But of course, you file a case. Pero dun sa case niyo ba, may address niya? In-address lang po namin to sa address ni Miss Cassie Ong pa rin. Sorry? In-address po namin sa address ni Miss Cassie Ong. Hindi yun nga ang problema eh. Because you're saying na all those documents binigay niyo sa kanya na hindi niyo nga siya kilala. Di ba? Kaya, Mr. Chairman,
maybe on the next hearing, I will ask Cassandra Ong in regards to that certain De La Cruz. And as of now, alam mo, as of now, I don't believe in your story. You know? Kasi bibigay nyo yung information, personal information nyo with the person, hindi nyo kilala. Kahit ano pang circumstances, you don't know the person, you don't know the address, he's telling you na you are being recruited by Cassandra Ong. Well, in fact, that time siguro, hindi nyo pa kilala si Cassandra Ong. Yes, Mr. Actually, last hearing, Your Honor, he admitted na kilala po niya tao daw niya si Dan De La Cruz, Your Honor. Hindi, pero what I'm saying is, binigay nyo eh. Hindi nyo pa kilala yung tao. That's why kailangan ko tanungin si Miss Cassandra Ong in your presence. Para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo sa inyo. Yes, Mr. Chair. Di ba? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you.